Alam mo ba na may mga negosyo na kahit anong mangyari, parang hindi nalulugi? Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming tao ang naghahanap ng tinatawag na negosyong walang lugi. Pero ang tanong, totoo ba talaga na mayroong negosyong walang lugi? Ang direktang sagot ay wala. Ang lahat ay posibleng malugi dahil ang lahat ay may risk. Pero kung bakit may mga taong hindi nalulugi at patuloy na kumikita ay dahil sa mga diskarteng kanilang ginagawa. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang mga diskarte sa likod ng mga negosyong ito. Barbershop, barbecue business, bigasan, sari-sari store, at karinderya business. Ito ang mga negosyong garantisadong walang lugi kung alam mo ang tamang diskarte. Kaya kung nagbabalak kang magtayo ng isa sa mga ito, siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil ipapaliwanag ko kung paano nagiging walang lugi ang mga negosyong ito. Unahin na natin ang barbershop. Ang barbershop ay isa sa mga negosyong mukhang simple, pero kapag tama ang diskarte, nagiging tuloy-tuloy ang kita at makakasigurong walang lugi. Hindi ito basta gupit lang, kundi sistema ng serbisyo at relasyon sa customer. Sa totoo lang, ang nagpapalakas ng kita sa barbershop ay consistency. Kapag ang customer alam niyang pareho ang resulta ng gupit sa bawat balik niya, hindi na siya maghahanap ng iba. Doon nagsisimula ang pagiging suki. At ang suki ang bumubuhay sa ganitong negosyo. Malaking factor din ang pakikitungo. Hindi lang buhok ang inaayos dito, pati experience. Yung simpleng pag-aalala sa pangalan ng customer o kung anong style ang gusto nila, nagiging dahilan para bumalik sila. Kapag komportable sila, mas nagiging loyal sila kahit may mas murang option sa labas. Importante rin ang bilis na hindi sinasakripisyo ang kalidad. Mas maraming customer ang kaya mong pagsilbihan kung efficient ka at doon umiikot ang kita. Hindi kailangan perpekto bawat segundo, pero kailangan maayos at pulido ang output. Dagdag pa dito ang tamang presyo. Hindi kailangan pinakamura sa lahat, pero dapat ramdam ng customer na sulit ang bayad nila. Kapag ganun ang pakiramdam, hindi na issue sa kanila ang presyo, kundi kung saan siya mas kampante. At sa likod ng simpleng gupit, nandun ang mga maliit na dagdag kita tulad ng hair wash o simpleng massage. Maliit man tingnan bawat isa, pero kapag pinagsama-sama sa buong araw, malaking dagdag na rin sa kita. Hindi ibig sabihin na wala talagang lugi ang barbershop, pero mayroong may-ari at barbero na marunong umiwas sa lugi. Sa tamang diskarte, ang barbershop ay kayang magbigay ng tuloy-tuloy na kita araw-araw. Kung naniniwala kang ang barbershop ay pwedeng maging isang negosyong walang lugi ay i-comment mo naman sa ibaba. Ang susunod naman ay ang barbecue business. Ang barbecue business ay isa din sa simpleng negosyo, pero kapag tama ang diskarte, kaya nitong magbigay ng tuloy-tuloy na kita at maging isang negosyong walang lugi. Sa ganitong negosyo, nagsisimula ang kita sa tamang paghawak ng puhunan. Hindi kailangan bumili ng sobra-sobrang karne. Mas importante na alam mo kung gaano karami ang mabebenta mo araw-araw para ang paninda mo ay laging fresh at mabilis ang ikot. Kapag mabilis ang ikot ng paninda, mas nagiging stable ang kita dahil hindi natatambak ang produkto. Malaking factor din ang lasa. Sa barbecue, hindi lang basta luto. Kailangan may timpla ka na babalikan ng tao. Yung tipong kahit maraming nagtitinda sa paligid, sa'yo pa rin pupunta ang customer dahil kabisado na nila ang lasa mo. At kapag nakuha mo ang consistency ng lasa, kusa nang bumabalik ang mga suki. Kasunod nito ang pwesto at oras ng pagtitinda. Kahit gaano kasarap ang produkto, kung hindi ka naman nakikita ng tao, mahihirapan kang magbenta. Mas okay kung nasa mataong lugar ka, malapit sa kanto terminal o mga lugar na dinadaanan ng tao araw-araw. At pagdating sa oras, mas maganda kung nakafocus ka sa hapon hanggang gabi dahil doon kadalasan naghahanap ng ihaw-ihaw ang mga tao. Importante rin ang tamang presyo. Dapat abot kaya para sa customer pero may natitirang kita sa bawat stick. Kahit maliit lang ang patong kada benta, kapag tuloy-tuloy naman ang volume, doon mo makikita ang laki ng kita sa kabuuan ng araw. Sa actual na operasyon, mas epektibo ang paunti-unting pag-iihaw. Hindi kailangan ilabas lahat agad. Mas maganda yung laging bagong luto ang nakikita ng customer dahil mas nakakainganyo at mas mataas ang chance na bumili sila. Bukod pa doon, mas kontrolado mo ang galaw ng paninda. Malaking bagay din ang pakikitungo sa customer. Yung simpleng pagngiti, pagiging approachable at pag-aalala sa usual nilang order. Yan ang nagiging dahilan kung bakit bumabalik ang tao. Sa ganitong negosyo, hindi lang produkto ang binibenta mo, kundi pati experience. At syempre, hindi mawawala ang kalinisan at maayos na presentation. Kahit simpleng ihawan lang,
Kapag malinis ang setup at maayos tingnan ang paninda, mas nakakaganang bumili. Minsan, dito pa lang, lamang ka na agad sa iba. Ang barbecue business ay hindi lang basta pag-iihaw ng karne, kundi diskarte sa bawat galaw ng puhunan, paninda, at pakikitungo sa customer. Kapag nakuha mo ang tamang timpla ng mga ito, simpleng ihawan lang, pero kayang maging isang negosyong walang lugi. At bago ang bigasan, baka pwedeng pakilike mo muna itong video at pindutin mo na din ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel. Maraming salamat. Ang ikatlo ay ang bigasan business. Ang bigasan business ay isa sa mga negosyong hindi agad nawawala ang demand dahil araw-araw kailangan ng tao ng bigas. Pero kung mapapansin mo, hindi lahat kumikita ng tuloy-tuloy. Yung iba nauubos ang puhunan o naiipit ang pera. Kaya ang sekreto kung bakit may mga bigasan na parang walang lugi ay hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa diskarte ng may-ari. Sa ganitong negosyo, mahalaga ang tamang pagbili ng supply. Hindi sapat na basta mura. Kailangan siguradong mabenta. Mas okay na kumuha ng bigas na kilala na sa lugar nyo, yung hinahanap mismo ng mga suki. Kasi kahit mas mataas ng kaunti ang puhunan, kung mabilis naman ang ikot ng benta, mas siguradong kikita ka. Ang tunay na kita sa bigasan ay nasa volume, hindi sa sobrang taas na patong. Importante rin ang tamang pagpepresyo. Huwag masyadong mataas dahil lalayuan ka ng customer. At huwag din sobrang baba na halos wala ka ng kita. Ang goal mo ay steady na benta araw-araw. Kahit maliit lang ang tubo bawat kilo, kung tuloy-tuloy naman ang labas ng paninda, doon nabubuo ang tunay na kita. Isa pang diskarte ay ang pag-iwas sa luma na stock. Sa bigasan, mabilis masira ang quality kapag matagal nakatambak, kaya dapat marunong kang mag-control ng inventory. Huwag mag-overstock kung hindi naman mabilis ang benta. Mas okay ang paunti-unti pero mabilis ang ikot kaysa marami nga, pero natutulog lang ang puhunan. Malaking factor din ang pagkakaroon ng suki. Kapag may mga regular kang customer, siguradong may babalik at babalik araw-araw o linggo-linggo. Dito pumapasok ang magandang pakikitungo, malinis na pwesto, tamang timbang at consistent na quality. Kapag nakuha mo ang tiwala nila, hindi na sila lilipat kahit may ibang mas mura ng kaunti. At syempre, bantayan mo ang galaw ng presyo sa palengke o supplier. Ang presyo ng bigas ay nagbabago, kaya kailangan alerto ka. Kapag marunong kang mag-adjust ng presyo sa tamang timing, naiiwasan mo ang lugi at napoprotektahan mo ang kita mo. Kaya kung marunong ang may-ari kung paano paikutin ang puhunan, magbenta ng tama at umiwas sa sayang, sa tamang diskarte, simpleng negosyo lang ito, pero kayang magbigay ng tuloy-tuloy na kita araw-araw. Ang kasunod naman ay sari-sari store. Ang sari-sari store ay isa sa pinakasikat na negosyo sa Pilipinas na pwede mong simulan. At ang sikreto kung bakit may mga tindahang hindi nalulugi ay nasa diskarte ng may-ari. Hindi sapat na basta may paninda ka lang. Kailangan alam mo kung ano talaga ang mabilis mabenta sa lugar mo. Kapag ang paninda mo ay sakto sa pangangailangan ng kapitbahay, bigas, kape, delata, load, siguradong may araw-araw kang galaw ng pera. Hindi mo kailangan punuin agad ang tindahan ng kung ano-ano. Mas importante ang mabilis ang ikot ng puhunan. Isa sa pinakamalaking diskarte dito ay ang tamang pagpresyo. Hindi kailangan sobrang taas ng tubo. Ang mahalaga tuloy-tuloy ang benta. Kahit maliit ang patong, basta mabilis maubos ang paninda, mas malaki pa rin ang balik ng pera sa iyo araw-araw. Importante rin ang kontrol sa utang. Maraming sari-sari store ang nalulugi dahil sa palista muna. Kung magpapautang ka man, dapat limitado lang at sa mga taong siguradong nagbabayad. Tandaan mo, ang puhunan mo ang umiikot sa tindahan. Kapag naipit yan sa utang, titigil din ang kita. Isa pang diskarte ay ang pagiging present at maasikaso. Kapag bukas ang tindahan mo sa tamang oras at maayos kang makitungo sa customer, babalik at babalik sila. Minsan hindi lang sa presyo nagkakatalo, kundi sa tiwala at convenience. At higit sa lahat, bantayan mo ang galaw ng paninda mo. Alamin mo kung alin ang mabagal at alin ang mabilis, at doon ka mag-focus. Huwag matakot mag-adjust, dahil ang tindahang marunong magbago base sa demand ang siyang mas tumatagal. Ang sari-sari store ay isang simpleng tindahan, pero kaya nitong maging malago at maging isang tunay na negosyong walang lugi. At talaga namang nakakatuwang umabot ka hanggang dito. I-comment mo naman sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Maraming salamat! At ang panghuli natin ay ang karinderya business.
Ang karinderya business ay isa sa mga negosyong kayang kumita araw-araw. Sa karinderya, hindi sapat na masarap lang ang luto. Kailangan marunong kang magtansya ng sapat lang para sa mga bumibili. Ibig sabihin, hindi ka magluluto ng sobrang dami na hindi naman mauubos at hindi rin kulang na mauubusan kaagad. Dapat sakto lang para halos ubos ang paninda mo sa dulo ng araw. Isa sa pinakamahalagang diskarte dito ay ang pag-observe sa galaw ng customer. Alamin mo kung anong oras sila dumarating at kung anong ulam ang mabilis maubos. Hindi kailangan maraming putahe. Mas okay ang kaunti pero sigurado ang benta. Mahalaga rin ang tamang presyo. Hindi kailangan sobrang taas ng tubo bawat ulam. Ang importante ay mabilis ang ikot ng benta. Kahit maliit ang kita kada plato, basta tuloy-tuloy ang bili ng tao, mas lalaki pa rin ang total na kita mo. Isa pang diskarte ay ang pagtitipid sa gastos. Mamili ka ng sangkap sa mas murang bilihan at iwasan ang pag-aksaya. Kahit maliit na tipid sa rekado, kapag pinagsama-sama, malaking tulong sa kita. Importante rin ang consistency. Kapag nasanay ang customer na masarap at sulit ang pagkain mo, babalik at babalik sila. At sa karinderya, ang suki ang tunay na nagpapalakas ng negosyo. At higit sa lahat, timing ang laban dito. Dapat handa ang pagkain sa oras na gutom na ang tao, lalo na sa tanghali. Kapag andyan ka sa tamang oras, automatic may bibili. Ang karinderya business ay pwedeng maging isang negosyong walang lugi kung susundin mo ang mga diskarte na ito. Ngayon, mayroon bang negosyong walang lugi? Ang pinakasagot ay mayroong negosyanteng marunong umiwas sa lugi. Kahit barbershop, barbecue business, bigasan, sari-sari store o karinderya pa yan, hindi sila kumikita dahil special ang negosyo. Kumikita sila dahil sa tamang diskarte, tamang timing, at tamang paghawak ng puhunan. Doon nagkakatalo, hindi sa negosyo, kundi sa taong nagpapatakbo nito. Kaya kung balak mong magsimula, huwag mong hanapin ang negosyong walang lugi. Mas hanapin mo kung paano ka magiging negosyanteng marunong umiwas sa lugi. Dahil sa huli, hindi negosyo ang magpapayaman sa'yo, kundi kung paano mo ito pinapatakbo araw-araw. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.